Bawat araw ay may kwento, bawat kwento ay may hatid na saya dito kay Mami Ayla. Ordinaryong araw, may kwento, may tawa at buhay Canada kasama ang pamilya. Yes, nagbabalik po ako dito sa YouTube kaya sana suportahan niyo ako ha. Medyo matagal-tagal din ako, parang feeling ko ilang taon din yung lumipas na hindi ako talaga nakapag-vlog dito guys. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo ha. Sa dinami-dami talaga guys ng araw, ngayon pa namin napili na magpunta sa pishingan. Bilang gusto nga namin ay marami kaming makuha, ay di ayan, inagahan namin talaga ang alis ng bahay. At bago syempre kami magsimula ng araw namin, ay bumili muna kami ng aming breakfast. Mahaba-haba guys na lakbayin ito, ay 2 hours at mahigit ata pa, kulang-kulang 3 oras. Maganda naman ang panahon pero saksakan talaga ng init na mga araw na iyan. First time ko makakapunta dito sa lugar na ito. Meron kaming pinuntahan na same lugar lang din pero banda-banda roon pa. Ito daw ay sa dulo na. Ay syempre ang passenger princess ay patulog-tulog, ay katagal-tagal baga naman. Ang bunso ko ay tulog din sa likod. Kapag talaga summer guys ay sinasamantala dito ng mga tao ang araw, lalong-lalo na ang mga paggagala. Kasi nga ay mas mahaba ang winter dito. Parang 6 months ata ang winter dito. Ang mga pamilya ay lagi nang nagseset ng kanilang mga lakad every weekend, lalo na kung ang mga asawa ay walang pasok ng weekend. Makikita mo ang iba pag ganitong araw na maaraw at mainit sila ay nasa lake, naliligo, nagka-camping o kung saan-saan mang sulok na may tubig talaga guys. Ang mga bata ay nagsuswimming kahit indoor o outdoor pa yan talaga sinasamantala nila. O I should say, namin. Ayan, at dumating na nga kami dyan sa village na yan. Ang tawag dyan guys ay Hecla Village dito sa Manitoba. Ito naman ay may nakapagbulong laang din naman kay Daddy A guys. At noon niya po talaga ako sinasabihan na tara tayo ay mag-fishing. Pero alam nyo ba yung dati parang okay, fishing, parang hindi ko naman carry magpaaraw at maghapon ako nasa araw guys. Akala din talaga namin ni Jelly guys ay hindi namin ma-enjoy ito at maboboard kami. Pero hindi pala. Sometimes guys, pag sinabi mo na hindi mo kayang gawin, o ayaw mo lang talagang gawin, pero ang totoo, kapag na-try mo naman, yun pala naman ay magugustuhan mo siya guys. Kaya minsan talaga kapag mag-asawa kayo, minsan kapag niyakag kayo ng asawa nyo at sa tingin nyo ay hindi nyo gusto o hindi nyo kayang gawin, i-try nyo lang din para at least ando doon yung may bonding kayo. Minsan dapat pasukin mo din yung mundo niya, yung hindi lang yung siya yung mag-a-adjust sa'yo, siya lang ang susuporta sa'yo. Suportahan mo din siya sa kung ano ang gusto niya guys. Kasi at the end of the day, kayo pa rin naman ang magsasama hanggang dulo. Sana. So why not nagustuhin mo rin yung gusto niya at gustuhin naman niya ang gusto mo din, di ba? So ayan, at that time guys, ay nag-iintay ako doon sa dalawa. Kasi si Jelay ang gustong maghawak ng fishing rod, ayaw ipahawak sa akin. Dalawa naman ang lisensya namin dito guys. So dito, kapag ikaw ay mangingisda o magpipishing, kailangan ay may lisensya ka guys. Hindi katulad sa Pilipinas na kahit wala kang lisensya, ay basta pumwesto ka lamang dyan, pwede ka nang mamingwet kahit saan, di ba? At pag nagpipishing ka, siguraduhin mo talaga na ikaw ay mahaba ang pasensya guys. Apakahaba ng ipag-iintay bago pa kayo makahuli guys. Pero masarap naman guys, lalo na kung ganyan ang tanawin. Nakikita nyo ba kung kaano kalinaw ang tubig guys? Oh, sa sobrang init na mga oras na yan, gusto ko na talaga maglangoy guys. Wala lang ako talagang dalang extra ng damit. At ayoko din namang magpunta dun sa washroom dun kasi medyo hindi maganda ang amoy ng washroom. Tapos dun ako magbibihis, di ba? Hindi ko naman ikinasa yung aking tent dyan at mukha namang hindi kailangan. So ayan, at that time, nakahuli na guys si Jelay. Siya ang kauna-unahang nakahuli pero sa kasamaang palad ay hindi pwede naming iuwi dahil nakita nyo ba ang laki-laki. Dapat dito sa Manitoba ay 55 cm lamang, hindi lalampas doon 21.7 inches guys. Kahit pa yan ay 21.8, 21.9 ay hindi talaga po pwede guys. Pero meron din namang alam nyo na mga pasaway. For sure ay may mga lumulusot at nakakalusot naman sila guys. Pero ako sabi ko no. Ayoko makipagsapalaran dyan sa kapirasong isda na yan at magbabayad ako ng fines ng daan-daang dolyares. So at that time, ayun, ibinalik na namin siya. Ay sabi ko, huwag ka nang babalik talaga sa aming pain. Ay pag sumunod ay hindi na kita talaga pakakawalan, ay kisasampalukanin ko.
Ay di ayan, hagis na uli si Daddy A. Alam nyo ba guys, nang matapos ang pagpipishing, si Daddy A, ang batok niya ay humapdi talaga. Ang tigas kasi ng ulo, sabi ko, lagyan ng sunscreen. Ewan ko lang talaga kung magbabakbak yun, pero pulang-pula guys talaga, mahapdi daw. Hindi ko na nga pala sinet up ang aking portable toilet dahil nakakita ako dito ng toilet. Ipapakita ko sa inyo guys. Medyo pwede na. Wala naman siyang amoy guys. Malalim din iyan. Meron din diyang sanitizer. Wala nga lang tubig syempre. Pero may bathroom tissue naman. At ayan ang aming setup dyan. Hindi ko na nilagay ang tent talaga. So nagtiis ako dyan sa maliit na umbrella na yan guys. Dyan ako nakaupo at dyan kami nag-aabang. Pero nakakatuwa kasi naka-5 kami dyan. O actually naka-4 kaming isda. Ang isa lamang na naiuwi namin at ang 3 ay hindi pwede guys. Dahil nga sobra-sobra ang sukat guys. Ayan, at that time paalala na ako ng paalala kay Jaylay na maglagay ng sunscreen dahil ay talagang nangingitim na siya guys. Ang bilis niya kagatin ng araw guys. Kahit guys sobrang tindi ng init dito guys. Yung lake na yan, apakalamig ng tubig. Pakiramdam niya yung galing sa freezer ang tubig. Ganun siya kalamig guys. At apakaswerte talaga ng batang ito. Ayan na naman. Meron na naman siyang nahuli guys. Gusto rin talaga ng mga fish daing bata. Ayaw ata sa matatanda. Kinakabahan na nga ako dyan dahil napakatagal niyang hilahin. So alam ko na guys na malaki. At hindi na naman po pwede. Pero ang katunayan ay ito ay pupwede actually. Ito yung aming nakuha. Talagang sakto lang siya. I think kulang siya ng isang guhit sa 55 cm. So ayan, sinukat namin yan at yan ang aming naiuwi guys. Alam nyo ba guys, yung mga nauna naming nahuli ay talagang kaprasong-kaprasong buntot lamang at sobra pa rin sa sukat ay ibinalik pa din namin guys. Iba pala ang feeling talaga guys kapag nakakahuli ka. Mas gusto ko nga ma-experience yung ako talaga yung nagpapakagat sa pain. Kaso syempre pinagbigyan ko na si Bunso, ang jelay ko. Ako guys ang leader, ako ang tigasabi kung saan sila babato, ganon. Teamwork diba? So, pero ako ang leader. Sa magtatanong ko ano ang ambag ko. Yun lang. At saka, alam nyo na, ito, model, video, di ba? Mahirap din kaya mag-model at mag-video at kumain. Akala nyo madali yun? At that time, guys, ay lumipat na kami doon sa mga kasamahan ni Daddy A sa work niya. Kasi nag-usap-usap sila na mag-fishing nga sila. Pero sabi namin ay pupuntahan lang namin yung nauna naming sinabi sa kanya ng kaibigan niya na baaring makakuha raw kami. At nakakuha naman kami kahit isa guys. And then itong pahapon ay lumipat na kami dyan guys sa pinakadulo. Marami din ang nagpi-fishing that day guys. Halos dikit-dikit na guys. Nakahuli din dito si Jelay ng isa pero ibinalik din dahil sobrang laki naman. Ayan, at alam nyo na kapag mga Pinoy, ang mga nasa fishingan, kailangan kumpleto rekado sa mga pagkain. May adobo, may mangga, may rumpang tupig, may pansit. Ay halos hindi ko talaga nakain yung pagkain ko. Buti na lang guys ay nag-hotel kami after nyan at doon na lang namin kinain yung mga baong ko na ubod ng dami. Nakaka-relax talaga guys yung sounds ng alon ano. Ibang klase ang nagagawa niyang kalma sa katawan, sa isip. Super nakaka-relax siya. Yun lang ang masasabi ko. Tingnan nyo naman guys, di ba? Oh, hindi man ganun kalinaw talaga yung tubig o hindi katulad ng mga dagat din sa atin o saan man lugar na blue. Pero yung sounds niya, yung linaw niya na ganyan, medyo ma-brown-brown kasi nga lake siya, di ba? Ma-appreciate mo din talaga siya eh. Lalo na guys, kung wala naman kaming mapupuntahan na dagat dito talaga. Lake lang talaga ang meron. So at that point, ayan, kumakain-kain na kami doon, nakikiselebrate ng birthday ng my birthday. Kumain ng napakatamis na pakwan, nag-relax-relax, umupo, tumingin, nagmasid at nakinig sa alon ng lake at bumato ng bumato hanggang sa wala na kaming makuha. Pinakalas na itong nakuha namin na ito na nagpicture-picture na kami at nahilo na ang isda talaga pero kailangan namin siyang ibalik guys. Pero picture muna kaya ayan, hilong-hilo na siya guys. Nakita nyo naman napakalaki talaga, grabe. Gustong-gusto na namin siyang iuwi. Pero ang bawal sa akin ay bawal talaga. So bawal siya guys at nakita mo naman napakalaki Paano mo i-justify yan kapag ikaw ay na-random check? After few minutes, ayan, ibinalik na namin siya. Medyo hilo lang siya. Mga few times na bumato pa ulit, nag-intay. Pero dahil mag-check-in nga kami ng mga 4 PM guys, kaya nagyakag na rin ako talaga. So thank you guys for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye you!